Bantulot na pumasok at puno ng pag-aalinlangan si Sabrina sa loob ng opisina habang masusing pinagmamasdan ni Kenji ang bawat galaw. Kasalukuyang kakababa lang ng tawag sa kanyang cellphone na mula kay Britney. Umayos ng upo ang lalaki upang makinig sa mga sasabihin ng kanyang empleyado na nagawa ng makalapit sa kanyang lamesa. Alam niya na ang mga hinanaing nito dahil kay Caroline at nakaisip na rin naman siya na magiging solusyon niya sa anumang demands nito. Gusto ko lang po sanang malaman kung bakit bigla na lang nagbago ang trabaho ko. Hindi nagbago, Sabrina. Nabawasan pa nga. Hindi ba't mas pabor dapat yun sa'yo? Agad na pagputol ni Kenji sa mas seryosong tono na ikinahigit ng hininga ni Sabrina dahil nakikinita na niya ang mangyayari. Bakit nagrereklamo ka pa? Kung sa ibang employee yan nangyari, sobra na ang pasasalamat nila dahil sumasahod sila ng walang hirap. Nagrereklamo ka ba ng magaan lang yun? Napaawang na ang bibig ni Sabrina. Hindi niya inaasahan na gano'n ang makukuhang reaksyon ng amo na para bang utang na loob niya pang nangyari. Gusto lang naman niyang sagutin ito ng seryoso ang kanyang tanong. Pwede naman siyang magbago kung yun ang gusto nito. Saka sa totoo lang ay gusto niyong sumasama dito at nakikisalamuha sa ibang mga tao. Pakiramdam niya ay isa siya sa mga alta ng lugar. Yung ganong pakiramdam niya ang namimiss niya at gusto niyang ipaintindi iyon sa amo niyang si Kenji. Saka paano niya magagawa ang kanyang plano na akitin ito kung hindi naman niya ito madalas makasama? Hindi naman po sa nagrereklamo ako, Mr. Barwell. Gusto ko lang po sana ulit yung sinasama niyo ako sa mga gatherings at events. You know what? You can quit, Sabrina. Muling putol ni Kenji na ikinatigas na ng katawan ng babae. Napupuno na ang lalaki sa pagiging mapilit nito na kung umasta ay dapat na pagbigyan niya. Kahit naman tumatanaw siya ng utang na loob sa pinsan nitong si Andre sa pagiging donor, hindi niya mabibigay dito ang kanyang gusto. Do you hear me? Pwede kang mag-quit. Mag-resign sa trabaho. Pinaikot-ikot na sa kamay ni Kenji ang hawak na ballpen matapos na isandal ang kanyang likod sa upuan. Nakuha niya pang makita ang kabuang reaksyon ni Sabrina nang gawin ang bagay na iyon. Ilang beses itong kumurap na tila hindi makapaniwala sa kanyang mga binitawang salita. Kung alam mong hindi worth it ang trabaho mo na meron ka dito, sabihan mo lang ako kung kailan mo plano. Nang masabihan ko ng HR department na maisyuhan ka na rin ng letter of dismissal. Huwag kang mag-alala, bibigyan naman kita ng compensation nang hindi ka naman lugi. Ang sabi ni Kenji ay hindi niya ito tatanggalin, pero naisip niya na wala naman itong ibang ginagawa kung kaya ano pa ang dahilan niya para ikip ito. At least ngayon, meron siyang dahilan. Hindi kagaya noon na maghihinala ang babae na dahil iyon kay Britney. Mukhang nagkamali yata sila na dito bumawi, kung kaya naman agad niyang inihire. Kung nahihiya kang sabihin sa akin, pwede mong iparating na lang kay Caroline ang desisyon mo. Siya nang bahalang magparating sa akin ang gusto mo. Muli pa sana magsasalita si Sabrina nang tumayo na si Kenji sa kanyang upuan. Kinuha na ang coat at matapos na isuot ay lumabas na rin ito ng opisina. Humabol si Sabrina, ngunit pabagsak ng sumara ang pintuan ng silid kung kaya naman naiwan siya sa loob noon na nag-uumapaw na naman ang galit. Mariin niyang naikuyom ang mga kamao. Nabuhay na naman ang galit na meron siya para kay Britney na palagi nitong kasama dahil sigurado siya na ito ang nagtutulak kay Kenji para maging ganun ang ugali sa kanya. Hindi siya pwedeng magkamali. Tipo siya ng amo kung kaya siya agad na tinanggap. Mr. Barwell, sandali lang! Natigilan siya paglabas ng opisina at makita ang ilang mga kasamahan na narinig ang ginawa niyang malakas na pagsigaw upang makuha ang atensyon ni Kenji na tuloy-tuloy pa rin ang naging paglakad. Sabrina, anong problema? Maang-maanga na usisa ni Caroline kahit na alam niya na ang nangyari. Gusto niyang manggaling mismo sa bibig ng babae ang nangyari. May kailangan ka kay Mr. Barwell? Sinamaan ni Sabrina ng tingin si Caroline na hindi man lang nagbawi ng tingin sa kanya. Sa palagay niya ay isa rin ang babae sa nagpalaki ng apoy upang magalit sa kanya ang kanilang amo. Isinumbong nito ang pagrereklamong ginagawa niya na nasabi lang naman niya dahil sa kanyang sama ng loob. Hindi naman talaga iyon ang kanyang intensyon. Isinumbong mo ba kay Mr. Barwell yung pagtatanong na ginawa ko sa'yo noon? Grabe ka naman. Para nagtanong lang ako sa'yo. Bakit kailangan iparating mo yun agad sa kanya? Parang hindi mo rin napagdaanan na maging bagong employee ah. Tahas ang akusasyon niya kay Caroline. Hindi ah. Bakit naman? Ano ba kasing nangyari? Wala akong malay dyan sa mga pinagsasabi mo. Huwag mo nga akong pagbintangan. Pakli agad ni Caroline kahit na alam niyang sasapit ang ganitong event sa babae. Malay ko ba kung bakit nagalit si Mr. Barwell sa'yo? Sa tingin mo, hawak ko sa leeg yun? Gumising ka nga.
May mapagbalingan ka lang dyan eh. Sinamaan pa siya ng tingin ni Sabrina na agad naniwala na wala siyang kinalaman sa nangyari. Akala ni Mr. Barrowell ay nagrereklamo ko na hindi worth it ang pananatili ko dito. Bibigyan niya raw ako ng letter of dismissal. Basta sabihin ko lang kung kailan. Siguro sinisiraan mo ko sa kanya, kaya biglang ganun lang siya sa akin. Bakit naman bigla na lang siya naging ganon? Imposible naman yon. He even hired me without proper interview, di ba? Ipinagkibit ng balikat iyon ni Caroline. Wala siyang pakialam sa kung anong drama nito sa buhay. Kasalanan nito kung bakit naging ganon ng amo. Umamin ka nga. Sinabi mo ba sa kanya? Tigilan mo nga yung kakabintang mo sa akin. Ang gaan-gaan ng trabaho mo. Tapos ang dami mo pang reklamo. Malamang napansin ka siguro ni Mr. Barrowell na tinatamad na magtrabaho kahit na ang simple lang ang pinapagawa sa'yo. Saka, nagdemand ka siguro na muling gawin ang trabaho mo dati. Mabait yun si Mr. Barrowell. Huwag mo lang aabusuhin. Kaso inuna mong abusuhin siya, kaya ayan, pagdusahan mo ang parusa niya. Iba pa naman yung kapag na-disappoint sa isang empleyado. Nawawalan talaga siya ng amor. Dumilim pa ang tingin ni Sabrina kay Caroline. Batid niyang ito ang nagsabi sa kanilang amo. Siniraan siya. Hindi siya naniniwala na wala itong kinalaman dahil ito lang naman ang sinabihan niya ng hinaing niya. I won't resign. Magtatrabaho ako dito hanggat gusto ko. Deklara niyang wala namang may pakialam kahit na si Caroline dahil alam niyang hindi magtatagal ay matatanggal ang babae sa trabaho. Kukunin ko muli ang loob ni Mr. Barrowell. Ayos lang sa akin ang ganitong trabaho. Hindi na ako magrereklamo. Ipapakita kong deserve kong manatili sa trabahong to. Deserve kong maging employee ng Barrowell firm at pagsilbihan si Mr. Barrowell. Dagdag pang turan doon ni Sabrina na ipinagkibit lang naman ang balikat ni Caroline dito. Mula sa opisina ay dumiretso si Kenji sa gallery ni Britney upang sunduin niya ito. Ilang minuto siyang naghintay sa labas habang bitbit ang malaking bukay ng bulaklak na kanyang ibibigay. Mula na magkabalikan sila ay hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na maging sweet sa kanya. Naging parte na iyon ng araw-araw niyang buhay. Ang magbigay ng bulaklak sa nobya na para sa kanya ay mas naging extra special kada gagawin niya. Panay ang singkot niya sa halimuyak ng bawat petals ng sariwang bulaklak. Bumabalik sa kanyang balintataw ang panahon noong nasa Paris pa sila at may garden sila doon. Ini-imagine ni Kenji ang malaking ngiti at mahigpit na yakap na makukuha niya mula kay Britney oras na ibigay niya na ang dala niyang palumpo ng mga bulaklak, gaya pa rin ng dati. Hindi ka na sana nag-abala pa. Nguso ni Britney ng paglabas niya ay ang mukha ni Kenji ang kanyang nakita. Bitbit ang bukay ng bulaklak. Ano to? Araw-araw talaga? Halatang kinikilig ang boses at mukhang tanong pa ni Britney. Bakit naman hindi? Dukwang na ni Kenji palapit sa kanya upang humalik sa kanyang labi matapos na ibigay ang bulaklak na agad namang tinanggap ng babae. Gusto kong ma-feel mong araw-araw ay special ka. Pabirong inirapan lang siya ni Britney. Hinayaan na lang ito kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay. Wala sa bansa si Kenji na mangyari ang opening ng gallery niya, na naging successful naman sa tulong ng ibang mga kakilala. Naroon din naman si Althea at ang dating mga biyanan niya kung kaya para sa kanya ay hindi iyon anging kulang. I am just so proud, Britney. Eto ka na oh, ang magaling na pintor na si Joanna Barrowell ay may sarili ng gallery. Natawa lang si Britney na sumakay na ng kotse. Alam niyang hindi lang siya nito binobola. Proud talaga ito sa kanya. Muli pang ninakawan ni Kenji sa labi ng halik si Britney bago niya binuhay ang makina ng sasakyan. Umaga pa lang ng araw na yon ay usapan na nilang dalawa ang mag-dinner sa labas kung kaya naman sinundo niya ito doon. Alam na iyon ng mga bata dahil nagpaalam na sila umaga pa lang. Nagawa na rin niyang ma-enroll ang mga ito sa paaralan kung saan nag-aaral ang mga anak ni na Althea Trends. Sa tulong na mag-asawa ay hindi na si Britney nahirapan pa. Laking pasalamat niyang natapos na rin iyon sa kabila ng busy schedule nilang dalawa ni Kenji ay naisingit na nila. Kumusta ang pagpapalakad mo so far sa gallery at the same time sa studio? Hindi ka ba nahihirapan? Ayos lang naman dahil may mga staff naman akong kaagapay. Biglang naalala ni Britney ang tungkol kay Sabrina na pinsan ni Andre. Makailang beses na sana niyang nais banggitin ang tungkol sa babae. Gusto niya na sana makibalita kung ano na ang nangyari dito. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Wala namang masamang nangyayari. Pinaniwala niya ang kanyang sarili na tama nga ang desisyon ni Kenji na huwag tanggalin sa trabaho ang babae nang nababantayan nila ito habang doon. Isa pa, hindi na rin naman ito nababanggit pa ni Kenji. Hindi na rin muli pang nagsangga ang landas nila ni Vanjo, ang nobyo ni Sabrina.
Bagay na pinagpapasalamat ni Britney pagkatapos itong masettle ang kanyang resignation letter na iminungkahi niya noon. So, bukas na ang gallery mo. Ang studio ay okay na ang lahat. Pagbubukas ni Kenji ng kanilang magiging topic habang nasa restaurant sila. Sa tono ng tinig nito ay alam na ni Britney kung saan sila hahantong na handa naman na siya. Matagal na niyang pinaghandaan iyon. Pwede na siguro natin pag-usapan ang kasal. Ngiti pa nitong hindi na kumukurap ang mga mata habang nakatitig sa mukha niya. Napaayos ng upo si Britney. Nahulaan na niya iyon, pero ngayong nabanggit niyang muli, iba pa rin ang naging reaksyon ng kanyang katawan. Naaalala na, oo nga pala, nangako siya ditong pag-uusapan nila ang bagay na iyon kapag okay na ang lahat. At sa tingin ni Kenji sa mga sandaling iyon, ay okay na ang lahat sa kanilang pagitan. Wala nang hadlang pa. Hindi ba natin muna sasabihin sa parents mo at kapatid? Tanong ni Britney habang akmang iinom na sa baso ng tubig. Bakit? Matanda na tayo. Hindi na natin kailangan ng consent nila. Gulatin na lang natin silang ikakasal tayo ulit. May panunukso sa himig ng boses ni Kenji na ikinapilig na lang ng ulo ni Britney. Medyo natatawa na sa nobyo na hawak ang kanyang isang kamay na marahang pinipisil-pisil sa ibabaw ng lamesa. Hindi sila magagalit. Hindi naman tungkol doon ang inaalala ko, Kenji. Bilang respeto na rin sa kanila. Hindi naman nga iyon tutol. Baka nga matuwa pa sila na bubuin na nating muli ang pamilya natin. Kumbaga, gusto lang natin ipaalam sa kanila. Odas and Renz is now busy. I don't think na kaya nila makipag-dinner sa atin. Sino mom and dad lang. Okay na yon. Tatawagan ko na lang ang kapatid mo. Alam ko rin naman na may problema sila ngayon. Sandaling naburo ang mga mata ni Kenji kay Britney na para bang may nais na sabihin. Ngunit hindi niya lang magawang isatinig iyon. Lingid sa kaalaman ng nobya ay ang tungkol sa kapatid niyang si Gavin. Kaso medyo nag-aalinlangan siya dahil hindi maganda ang pinagsamahan nila. Kahit pa naging civil na rin naman sila. Pwede mong imbitahin ang Kuya Gavin mo kung gusto mo. Hindi nakatiis ay utos na ni Kenji kay Britney. Natigilan si Britney sa kanyang pagkain. Matagal na panahon na noong huling mapag-usapan nila ang kapatid niya. Hindi niya naisip kung napatawad na ba ni Kenji ito sa kanyang nagawa noon. Pero dahil nga nagbago na ang lalaki, naniniwala si Britney na marahil ay napatawad na nga rin ito talaga ang kanyang nobyo. Ngumiti si Britney at tumanguna. Try kong tawagan siya at tanungin kung kailan siya available upang makaluwas at makipagkita sa atin. Hindi na rin sila nagtagal sa labas. Plano pa sana nilang tumambay. Pero dahil sa biglaang malakas na buhos ng ulan, minabuti nilang dalawa na umuwi na ng villa. Takot ang dalawang bata sa malakas na kulog at kidlat. Tanging yakap lang ni Britney ang nagpapakalma sa kanilang magkapatid. Hindi naman parate. Ngunit ang kidlat at kulog ng mga sandaling iyon ay nahuhulaan na ni Britney ang reaksyon ng mga anak. Hindi nga mali ang kutob ni Britney doon. Naabutan nilang malakas na nag-iiyakan ng dalawang bata na halos mga tal ang buong katawan sa sobrang takot sa kulog. Mommy! Duwit nilang dalawa na patakbo ng sumalubong na makita ang humahangos na pagdating nila ni Kenji. Naku, mabuti at umuwi na po kayo, Madam Britney. Itong si Noah, ilang beses na namang muntik mawala ng ulirat. Pagbabalita ni Manang Elsa, na punong-puno na ng pag-aalala ang tinig, na salit-salita na ang tingin sa kanila. Mahigpit na niyakap ni Britney ang anak. Sa Malaysia umuulan, pero hindi madalas ang malakas na kulog at kidlat, kumpara nitong nasa Pilipinas na sila. Hindi niya alam kung dahil ba iyon sa trauma nito noong bata pa siya, na naranasan niya sa kamay ni Monica na madukot. Pero tanging sa kulog at kidlat lang naman ito takot, at hindi sa malakas na buhos ng ulan. Minsan nga ay nagagawa pa na magkapatid na maligo sa ulan basta walang kulog at kidlat. Saka kapag nariyan siya sa paligid ay okay lang din naman ang magkapatid. Siya ang naging buhay na gamot ng dalawa. Noong una si Noah lang iyon, pero hindi nagtagal ay nahawa niya si Andrea at dalawa na silang takot doon. Ang mabuti pa ay mahiga na tayo. Huwag kayong mag-alala. Papalagyan ko ng soundproof ang silid niyo sa bago nating villa na kahit malakas ang kulog ay hindi niyo maririnig kapag nasa loob kayo ng silid. Si Kenji na matamang pinagmasdan na ang kanyang mag-iina nang magbigayan ng yakap na mahihigpit sa harapan niya. Ang usapang dinner kasama ang mga magulang ni Kenji ay na-cancel 2 days later dahil sa biglaang pagkakaroon ni Britney ng meeting sa isang sikat na painter sa bansa. Inintroduce iyon ni Mrs. Marcelo sa kanya. Si Mrs. Marcelo ay isa sa mayamang tao sa bansa na collector ng painting. Nag-invest din ito sa gallery ni Britney, kung kaya naman hindi niya matanggihan. Si Britney na lang ang nag-adjust na pilit na lang din iniintindi ni Kenji dahil kailangan. Sorry na Kenji, busy lang talaga ako. Iset na lang natin ulit.
Pakisabi na lang sa mga magulang mo. Ginagawa mo ba to para pabagalin ang wedding natin? May himig ng pagtatampo iyon sa tono ni Kenji. Hindi niya intensyon na iyon ang isipin, pero hindi niya mapigilan. Gaano ba kaimportante ang dinner mo na yan? Ready na ang lahat at patungo na sana ang mga magulang ni Kenji nang biglang mag-cancel si Britney. Katwiran niya ay iyon lang ang pagkakataon na mamimit niya ang pintor na ayon na rin kay Mrs. Marcelo ay busy na nilalang. Hindi ko pinapabagal. Nagkataon lang talaga na ngayon lang siya available. Ayokong masaya ang pagkakataon. Naiintindihan naman ni Britney kung bakit nagtatampo si Kenji. Hindi niya naman ini-invalidate ang nararamdaman nito. Hindi lang talaga niya kayang i-reschedule ang pakikipag-meeting niya sa painter na pinakilala ni Mrs. Marcelo. Sa halip na dinner din iyon, ay sa coffee shop na lang sila nag-usap. Hindi ko sinasadya. Sunduin mo pa ako para malaman mo na hindi ako nagsisinungaling. Pagbibigay niya ng assurance kay Kenji, dahil daman niya ang kakaibang pagdududa nito na ginagawa niya lang iyong dahilan. Giniit ni Britney na medyo busy siya sa kanyang mga ka-meeting, kaya humantong lang sila sa isang coffee shop. Naging maayos naman ang usapan nila. Kinuha niya ito upang maging pintor sa kanyang studio na makakatulong niya. Maaari rin itong maglagay ng kanyang painting sa gallery na pangbenta at syempre, magbibigay na lang ito ng komisyon sa gallery. Sa each painting na masasold na para kay Britney ay fair enough naman sa parte niya. Napagkasunduan nila ang nilalaman ng kontrata kung kaya naman hindi na rin siya nahirapan pang makipag-deal sa bagay na iyon. Nauna nang umalis ang kanyang kasama sa kadahilan ng may lakad pa rin naman sila. Tinawagan na niya si Kenji na sunduin siya sa coffee shop. Pero sinabi nitong medyo busy pa siya kung kaya naman minabuti ni Britney na hintayin nilang anobyong matapos at tumambay pa sandali sa loob ng cafe. Hindi pa rin naman ubos ang kanyang kape. Masaya at nakangiti niyang iginala ang mga mata sa paligid. Namiss niya ang mapag-isa. Madalas kasi si Kenji ang kasama niyang lumabas o kung hindi naman ay ang kanyang mga anak. Miss Joanna. Napaangat na ang paningin ni Britney. Natagpuan ng kanyang mga mata ang bulto ng pamilyar na katawang nakatayo sa kanyang harapan. Si Vanjo iyon, ang dati niyang trabahante sa gallery. Titig na titig ang mga mata sa kanya. Automatikong sumugat sa isang matingkad ng ngiti ang labi ni Britney para sa lalaki. Oh, Vanjo, ikaw pala yan. Walang paalam na naupo na ang dating employee sa bangkong nasa kanyang harapan. Medyo nabastusan doon si Britney, ngunit hindi niya pinunapa, lalo pa at parang may alak sa katawan ng lalaki. Iba ang paraan ng mga tingin nito sa kanya. Naaminin man ni Britney o hindi, ay bigla na lang siyang nailang. Sumulyap siya sa labas ng cafe. Hinahanap na ng kanyang mga mata ang sasakyan ni Kenji kahit pa alam niyang wala pa naman doon ang nobyo. Nagsabi itong patungo pa lang siya ilang minuto ang nakakaraan. Medyo may kalayuan din ang shop sa kung saan naroon si Kenji na mga sandaling iyon, kaya batid ni Britney na maya-maya pa ito darating. Pinilit niyang kumalma. Wala kang kasama? Feeling close na tanong pa ni Vanjo na akala mo ang kausap ay kaibigan at ka-level niya lang. Hinihintay ko lang ang sundo kong dumating. Muli pang lumingon si Britney sa labas ng coffee shop upang iparamdam kay Vanjo na hindi siya interesadong kausapin ito. Naiilang na siya sa kanya. Gusto niyang tawagan si Kenji at pagmadaliin na pumunta. Kaso lang ay baka magpanik ang nobyo at kung ano pa ang masamang mangyari kaya naman pinigilan na lang niya ang sarili. Hindi na siya natutuwa sa ibang paraan ng mga tingin ni Vanjo sa kanya. Medyo nababastusan na siya dahil ang lagkit na. Hiwalay na kami ni Sabrina, Miss Joanna. Out of the blue ay sambit ni Vanjo na wala namang pakialam si Britney. Napaayos na ng upo si Britney. Gusto nang taasan ang dating employee ng kilay. Ano namang pakialam niya sa kanila? Saka, bakit kailangan ipaalam sa kanya? Wala naman siyang pakialam na katiting sa anong relasyon meron sila. Hindi ako interesado sa business ninyong dalawa. Kung ang dahilan ay ang pagkawala mo ng trabaho, I am very sorry. Hindi kita ibabalik sa gallery dahil lang nalaman ko na break na kayo. My decision is final. Hindi magbabago. Ilang segundong natameme si Vanjo, ngunit nanatili pa rin ang kanyang mga mata sa mukha ni Britney na pilit niyang hinahanap ang mga mata. Ayaw kasi siyang tingnan ni Britney dahil hindi naman talaga siya interesado sa sinasabi nito. Miss Joanna, ayaw mo bang malaman ang dahilan ng paghihiwalay namin? May patudsyo nitong tanong na mas lalo pang nagpa-awkward sa pakiramdam ni Britney. Umiling siya nang hindi pa rin tinitingnan si Vanjo, ngunit nagpatuloy pa rin ito. Dahil lang naman sa iyong asawa, kay Mr. Barwell. Siya ang nagtulak kay Sabrina upang makipaghiwalay sa akin. I have no problem breaking up with her.
But I don't want to see her ruined because of him dahil pamilyado ito. Hindi na nagustuhan ni Britney ang sinabi nito, kung kaya naman nag-angat na siya ng paningin at sinalubong ang titig ni Vanjo. Mas intense ang binigay niya ditong paninitig. Umaahon na ang galit sa dibdib ni Britney dahil bakit parang kasalanan pa ni Kenji na nakipag-break ang babaeng yun sa kanya. At saka siyang nagtulak? Napaka-imposible. Huwag kang mag-alala, hindi naman papatulan iyon ni Kenji. Hindi interesado sa kanya ang asawa ko. Baka pa ang ex-girlfriend mo ang nagpapakita ng motibo sa kanyang amo. Please do the fact check, Vanjo. Ano kaya ang gagawin ni Britney sa ipinagtapat ni Vanjo sa kanya? Makakaapekto kaya si Sabrina sa nalalapit na kasal nila ni Kenji? Yan ang ating alamin sa susunod nating kabanata.